guys na inatag ko na lahat yung mga plywood. Ayan, andito ako ngayon sa itaas. Ayan na, nilatag ko na. Ito guys ang sinasabi ko sa inyo na nakapag-side ako na hindi pa tinatanggal ang bubong. Kasi yun yung katulad ng sinabi ko na kailangan diskartehan nyo na lang itong ano. Kaya ganun po naisipan ko. Ayan. Ayan na po lahat yan. Nasahiga na po lahat. Ayan ay nakita na may bubong pa yan. Kasi mahirap po kasing ano, maglagay dito ng sahig kung may bubong pa. Pero nagawan ko po ito ng paraan. Kaya ayan, nasagan ko na ng mga sahig. Ayan. Siguro pagka may budget na para dito sa bubong, baka saka lang namin tatanggalin yan. Kasi papalitan ko lahat po ng ng yero, kasi ano na po yan, may mga kalawang na po yan, saka luma na yan. May mga butas na po yan. Ayun nyo, may mga sahod po ako ng mga timbaw, kasi may tumutulo po eh. Yan, hanggang doon po sa dulo yan. Ayan. May sahod po akong timba dyan, kasi pag lumakas po mula eh, may tumutulo po, kaya hindi ko muna po tinanggal. Sinahura ko lang muna po ng ng mga timba. Ayan pa. Ayan na po yung pinakabuo ng sahig niya. Ayan po. Sa susunod po na video yun naman po ang gagawin ko, yung naman po yung hagdanan naman po ang gagawin ko. Pang samantala ito lang muna po yung tatapusin ko. Ayan. Ayan, ganyan po ang ginawa kong paraan para makapag-sahig po. And sana po may makuha po kayong konting idea po rin sa ginawa ko, para kung sakali man na magpapagawa din po kayo ng ganito na may second floor po na na hindi po kailangan tanggalin pa yung bubong, makuha nyo po yung diskarte ko na ginawa dito. Ayan po, sigurado po makakatulong po sa inyo yan, lalo na po kung ang budget nyo lang para sa sahig lang. Mas maganda po na unti-unti lang po ang gawa. Kasi kaya inuna ko po itong sahig, kasi pagka nauna po yung bubong, mas malaki po ang budget dyan eh. Kasi magkano po ang isang yero, mahal po yung isang yero niya, kasi ang lalagay ko pong yero dito yung yung color na po yung lalagay ko yero. Bali po ito bali 7 piraso po ng yero ito na ang haba po niya nasa nasa 14 feet. Magkano po ang halaga nun? Tapos yung bakal pa, yung gagawin ko pang mga trusses dito. Kaya pag-ipunan ko muna po itong yung budget para dito. Kaya pansamantala ito lang muna sahig. At saka mas maganda po kasi nauna ko ito sahig alam nyo po kung bakit. Kasi kung inuna nyo po yung bubong, gagawa po kayong ng mga apakan para makapaglagay kayo ng mga trusses. Ito po, kung may sahig na po yan, mas madali po kayo makakagawa, kasi gagawa lang po kayo ng apakan dyan Katulad ito dyan, itong inaapakan ko nito yan yan po ang gagawin kong apakan dyan para makapaglagay kami ng trusses dyan. Ipapasang lang po dito sa sahig. Kaya malaking bagay po yung naisip ko na ito, kasi kung mawala po namin ang bubong mahirap pong kumilos, lalo na nakita nyo naman yung daanan dito sa amin, iskinita talaga. Kaya kung mauling bubong,
wala na, mas mahirap po lalong gawin. Kasi hindi namin alam kung saan namin padadaan yung bakal. Pero ang gagawin ko po rito, kung sakali man na magpagawa ko na ito, mataas na po namin ito. Ang gagawin ko po, doon na po ako daan sa harap po. Yung itong bahay na ito, ay nakikita yung bahay na yan. Itong katabi ko, dito, ayan. Ayan po yung labas niya, no? Ipakita ko sa inyo. Ayan po yung labas niya, no? Doon ko na po yan hatake sa ibabaw ng bubong. Para kung mailagay ko na po yung trusses niya, tatalian ko na lang po yung yero. Saka hatakin ko lang po di pataas. Papunta po rito sa gagawin kong trusses. Ayan, ganyan lang po. Kasi mahirap po talaga ang kumilos eh. Ayan. Ngayon, pag nalagyan na po namin ng yan, ng trusses, pwede na namin lagay yung bubong, tapos yung mga dingding pa. At saka pala, kung ang gagamitin ko pala dito na pang dingding po yung lang, yung lang po yung metal stud lang po yan. Bali itong itatanggal kong yero dito, yan po ang ipang didingding ko rin. Yung mga may sira dyan, puputulin ko na lang, tapos yung may mga butas, lalagyan ko na lang po ng bulkasil para magamit ko rin po yan. Saka itong ibang kahoy na pwede pa, gagamitin ko rin po yan para makadagdag po sa sa paglagay po ng trusses. Ayan. Isang mangyayari po dito, pag nalagyan ko na po ng bubong ito, unahin ko na po kasi yung bubong dyan. Tapos na yung yung metal stud na. I-assemble ko na po sa ibaba yan, dito sa sahig. Tapos itatayo ko na lang po yan, tsaka ko na lang ibabaray na sa sa trusses. Tsaka o kaya i-screw ko na lang. Kasi metal stud mahirap pong buildingin yan Kaya ang mangyayari niyan, i-screw ko na lang yan. O kaya lalagyan ko lang po ng bolt para kumapit siya. Tsaka lalagyan ko din po yan ng ng insulation para hindi po mainit. Ganyan po ang gagawin ko dyan pag may budget na. I-double ko po yan, yung paikot na yan. Pero ito dito, kasi may pader na po dito may sa kabilang bahay Ayan po, nakita yung pader na yung kulay puti, yan na po yan Bali, ang ani ko lang po dito, ito double wall ko lang po ito, yan. Ayan. Iba po kasi may-ari niyan yung bahay na yan. Kaya gagawin ko dyan, ito double wall ko na lang yan. Para maitayo ko dyan yung yung gagawin kong poste na bakal din. I-welding ko na lang po yan sa baba, yan. May abang na bakal. Meron din po yan sa gitna yun. Yan. At makakuha po kayo ng kunting idea po rito sa kaalaman po. At kung paano po gagawin ito na makapaglagay kayo ng sahig na may bubong pa. Ayan. Siguro kung nasundan nyo ito mula umpisa, makakuha po kayo ng idea rito kung paano nyo po gagawin. Ganyan lang po. Kailangan lang po yung diskarte para magawa nyo ng maayos po yung bahay nyo. Ayan, na hindi po makaka-istorbo, hindi makakaabala sa ibang sa ibang kapitbahay. Yan, katulad po niyang ginawa ko na yan. Pinagpuputol ko na po yung bakal. At bali, andito po yung dugtungan yan. Ayan, ayan siya may bandal dyan. Ayan. Ilalim yan. Kasi may shear po yan doon sa ilalim. Bali, ang nagamit ko pong plywood dito, bali po ito? Bali, 7 piraso lang po ito. Kasi ang
ang sukat po ng area na ito 18 square meter lang po ito medyo maliit lang po tsaka magkakaroon po ito ng kwarto dito sa taas, 2 kwarto na maliit. Ayan. Abang-abangan nyo na lang po yung yung susunod ko na video para makakuha po kayo ng idea kung paano po gumawa ng second floor. Ayan po. At sana po kung bago lang po kayo dito sa aking channel, huwag din naman po kalimutan paki-subscribe naman po yung aking channel, tsaka paki-pindot na lang po yung notification bell para lagi po kayong updated po sa mga gagawin ko pang video. At kung nagustuhan nyo po ito, maraming salamat po at sana masuportahan nyo po itong patuloy po kayong manood ng ginagawang video para makakuha po kayo ng kunting idea at saka kung paano po kayo makatipid sa materialis katulad ng ginagawa ko. Yan po, para kung nais nyo paggawa ng bahay, ayan, ganyan lang gawin yung idea para hindi kayo makagastos ng malaki. Yan. Saka katulad po ng sinabi ko, yung nagpagawa po kayo nito ng mga ganyan, i-canvas nyo muna po yung mga bibili yung materialis. Huwag lang pong isang hardware ang pupuntahan nyo. Kailangan po kung hanggat maaari puntahan nyo lahat yung hardware sa malapit sa lugar nyo para kung saan po kayo makakamenos doon na po kayo. Di po ba? Sige po, ang ganito na lang po. At salamat po sa lahat. Sige po, hanggang sa susunod po.